Dito tayo sa Plus 5 project natin. Okay, so finalization. Ayan, no? Sa makalawa, ito na, magka-quartz na kami. Tataka iba, bakit daw nakaangat to mga to? Ang mga pinakauna kasi dito, painting works, kung saan pagka tayo kasi nagpi-finish. So ito yung hindi naintindihan din ng karamihan. So ngayon, kapag ka nahuhuli kasi yung mga ibang parte, kagaya nito, cabinet, yung mga railings natin, minsan nauulit yung pintura. Kasama namin si George. So magandang araw. Dito tayo sa Plus 5 project natin. Actually galing na kami din sa susunod na mga proyekto natin. Pero mamaya magmi-meet kami ni Engineer Cez Breño para sa survey ng lupa na gagawin o babakuran natin dyan sa Baghahabag project kay Ninong June Castro. And dito lang tayo at papa-finalize ko lang yung ibang parte dito sa project natin. Okay, so finalization. Ayan, no? Alam mo, hindi nagalaw, ano? Pero ngayon, ayan, binabalik na namin sa dati. Ayos na. Sa makalawa, eto na, magka-quartz na kami. For now, pina-finalize na ni Mabi yung mga pull-out tray natin, yung mga iba pang doors. Kaya nagtataka iba, bakit daw nakaangat to mga to? Pinapatuyo po namin yan. Ayun, may nakalagay. Ganyan po kami nagpapatuyo ng mga pintura natin, lalo na pag acrylic. Ang acrylic finish kasi mula pa noon hanggang ngayon, 100% po yan. Kaya nga sa ibang project namin, kahit na may mga PVC boards yan, ang finish namin sa iba, it's either laminate o kaya naman acrylic finish pa rin. Kahit PVC board po yan. Kaya laminate sheet naman tayo nilalagay, pero may mga parte lang. Yan. So pinakabit ko na kasi yung mga exhaust pan natin. Yun, nakasabay na. So yun yung usually na ginagawa natin. Sinasabay natin exhaust pan. Bali finalize lang naman na kami. Ayan, no? Diba? So yung kulay niya, ganito na rin. Yan magiging kulay niya. Abangan nyo to, yung ibang parte. Siguro matatapos ngayong week lahat. Pero syempre, kung pagkakabit pa natin dito, saglit lang naman na to. Parts lang naman ang kailangan namin. Then accessories, kinakabit lang naman na. Fluted panel, kinokompleto na lang. Isang bagay kasi na pagka nagpi-finishing works tayo, alam nyo po ba, ilang buwan kami dito. Kasi hindi naman po kasi biglaan lahat ng mga ginagawa namin. Kagaya ng cabinet, kagaya ng ibang parte dito, railings. Yun po yung hindi po magkakasabay na nag-deal kami sa project naman. Kagaya nitong TV console. So, hindi po yan sabay-sabay mga kamusta. At kagaya din ng mga perimeter natin. Masonry works, concreting. Ito hindi sabay-sabay to. Ang mga pinakauna kasi dito, painting works, kung saan kapag tayo kasi nagpi-finish, ito yung hindi naintindihan din ng karamihan. Pagka-finishing kasi mga kamusta, usually ang finishing, finalization, electrical o kaya sumasabay sa ceiling installation. Tapos painting works para sa ceiling. Kagaya ng ginagawa namin, may mga board pa rin po sa ceiling namin, hindi po purong mga PVC. Kung gusto natin palabasin kasi yung pagka-aesthetic o kaya ganda ng bahay, hindi naman po puro PVC kasi minsan ang PVC nakakasawa po yan. Lalo pag tumatagal, yun po yung disadvantage ng PVC. Ngayon, hinalo namin siya ng board kung saan ginagawa namin dyan ay talagang inaayos natin. Then sumusunod yung painting works ng wall. And then tiles installation. Ganyan, meron tayo railing, tapos cabinet. So ngayon, kapag ka nahuhuli kasi yung mga ibang parte, kagaya nito, cabinet, yung mga railings natin, minsan nauulit yung pintura. Alam niyo po ba, yung parte kasi na akala mo tapos na, hindi pa pala. Kasi nga, kailangan mong i-finalize, gawa nga nung naalikabukan, nahawakan, lagyan ng pintura, o kaya kumbaga nadumihan talaga. So yun yung isang rason kung bakit minsan ay natatagalan tayo sa proyekto. Yung iba kasi hindi nila kino-consider yun, aminin natin. Kapag ka natapos na, hindi na nila gagalawin yan kasi kasalanan na ng nagkakabinet,
Lalo na kapag iba yung gumawa ng cabinet kung hindi po sa grupo nila. Tapos iba rin yung gumawa ng welding works na kung saan kasalanan na rin daw ng welder kasi nga hindi naman nila kontrata yan o parte ng grupo nila. So, ang may re-recommend ko sa inyo mga kamasta, pag kukuha kayo ng contractor, mainam po, sa kanya nyo na po lahat ibibigay yung mga ipapagawa nyo. Alam nyo kung bakit. Kagaya ng sa akin, yung diskarte ko kasi, kahit na nahuli tong TV console, nahuli yung cabinet na yan, lahat ng mga matatamaan namin mga pintura, alam din namin kung ano yung aayusin namin. Alam din namin kung ano yung pintura na gagamitin namin. Alam din namin kung ano yung kulang na gagawin namin. Although, tapos na yan, parte pa rin ho yun ng kontrata ko. Parte pa rin ho yun ng aayusin ko. Kasi nga, kontrata ko siya. So, yun yung bentahe pagka isang contractor. Pasintabi na lang po kung medyo masasabi ko sa ibang contractor kasi nagiging walang pakialam. Bigyan natin ng konting kaisipan yung mga bagay na yun. Kasi kumukuha tayo ng isang proyekto na masasabi natin na nagiging album natin, pangalan natin, signature natin. So, lahat yun magiging feedback sa'yo, magiging mukha mo, magiging pangalan mo. So, yun yung isang rason kung bakit sabi ko nga, minsan kahit na break even po kami, talagang sabi ko, tatapusin natin na maayos yan. Although iba yung gumawa niyan, minsan kinoconsider ko na lang siya na, sige, ayusin na lang natin. Kasi nga, kahit na magkakaiba yung mga contractor o kaya magkakaiba yung mga gumagawa, kung sakali pa man po na may mga nadadatnan na ako kami sa mga proyekto. In the long run, tayo pa rin kasi yung gagawa ng iba, lalo na kapag painting works ang hawak natin. O kaya painting works, sa atin ibibigay yung painting works pero magkakaiba yung iba. Kagaya ng program of works ng cabinet. So sabi ko nga, ganun yung magiging sitwasyon. Kaya yun yung dapat intindihin natin pagdating sa finishing works. Kaya mas mainam mga kamusta. Kung alam nyo naman po na maganda po yung feedback, maganda naman po yung profile, maganda naman po yung mga natapos niya, mayroon kayong mga basehan, na may mga proof kayo na sila ay gumagawa talaga. Contractor po sila, talagang legit na legit. Pwede nyo pong silang kontakin. Sa akin kasi pag may nagtatanong, hindi ko naman po pwedeng i-recommend, lalo na isa rin po akong contractor. Ayoko naman po na baka mamaya pagka nagkaroon ng issue, baka mamaya ako yung babatuhan. So ngayon, ang may sasuggest ko lang sa inyo, pag-aralan nyo na maigi. Isa pa dyan, syempre mayroon kayong kontrata na pinangahawakan, which is naka-include lahat ng program of works, scope of works, kung sakali magbigay kayo ng duration. Pero kung kagaya namin na sinasaad ko sa mga kontrata natin, wala pong araw, lalo na kapag gusto nila step by step. So napag-uusapan yan. Maliban kung kabuuan talaga ng straight contract, magbibigay tayo ng time frame niya. So yun yung mga tips ko sa inyo, lalo na sa mga kliyente natin. So isang bagay yun. Kagaya sa amin, electrical. Kunwari, sa electrician ko, kahit tapos na yung kisame, nagalaw niya yung ceiling. So, hindi natin pwedeng iwan yan na may dumi o kaya may lamat. Papa-repaint ko ulit yan sa painter natin. Kagaya din ng mga naglalagay din ng mga windows. Kung sakali nahuli man po yung windows, o kaya naman nauna, kami po na nagpipintura dito, nililinisan po namin lahat yan bago tayo mag-turnover. Yun yung mga bagay na magiging bentahe kapag yung inyong mga contractor, magiging contractor ay may malasakit. So hindi ko naman po sinasabi na kami po ay 100% na gano'n, pero masasabi ko naman po na maasahan niyo po kami. Kasi hindi naman po natin makakompleto yung 100% sa mga proyekto. Kasi sabi ko nga lagi, kung na-turnover namin yan, meron mga makikita si client na kailangan namin balikan. Kung yan, normal na lang po yun kasi meron kami nakakaligtaan. Kasi nga sabi ko nga, wala naman po 100% na lahat na nagiging proyekto natin ay ayos po. So dito sa taas, ayan. Finalize na rin kami ng mga takip. Ayan, no? Para dito sa may TV console natin, lalagyan na rin namin yung mga pin lights niya. Then, CCTV pala natin, kakabit na rin namin. Tuloy, nandyan na yung mga camera. So, sasalpak na lang ng tropa. Pakalinis na. Ito, okay na rin. Ayan, no? Tingnan nyo naman yung vanity. So, ito yung mga panalay lalagay dyan. Tapos, konting kraut, linis na dito. Then, okay na. Abangan nyo ta. At sa ngayon nga, kinokompleto lang naman na natin. Tara, at puntahan, balikan natin yung proyekto natin doon sa Bagahabag para makapagsimula na tayo magbakod. Kasi yun lang naantay natin, yung sukat, no? Para makuha na yung mga muhon.
kasama natin si Engineer George. Ayan, no? Mga nakabaon na palatandaan. Ganun din dun sa kabila. Yan ang kagandahan niya pagka nagpapasurvey kayo mga kamastada. Makikita niyo yung pagitan ko. Kasi kagaya na ito. Ayan, no? Nandito na sa kabila yung pilapit. Ayan, no? May tunog eh. Alam mo na kaagad na bato eh. Okay. So ayan na. Bali nakuha na natin yung tamang sukat niya. Okay, so tapos na tayo nagsukat mga kamastada. Isa sa mga naasikaso din natin bago tayo mag-proceed sa mga proyekto. So malaking bagay mga kamastada. Huwag natin hayaan na gagawa kagad yung mga work kasi alam nyo po ba, madodoble trabaho lang kayo. Kasi syempre doble trabaho, doble gastos. Yun yung magiging consequence pagka walang mga sukat. Kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamastada. Maraming salamat sa inyo pala.